Isang inom lang pwedeng matapos ang karir mo dito sa barko. Yes, tama kayo nang narinig mga kamarino. Dito sa barko, mahigpit ang alcohol policy dito mga kamarino. Kadalasan ito yung mga dahilan kung bakit napapawi ang mga crew dito sa cruise ship ang labis na pag-iinom ng alak. Alam mo ba na dito sa barko, hindi lang aksidente o maling trabaho ang pwedeng magpatapos ng kontrata mo. Minsan isang gabing sobrang inom lang ng alak, sapat na para masira ang karir na ilang taon mong pinaghirapan. Maraming crew ang nag-iisip na normal lang ang uminom kapag may free time o shore leave. Totoo naman to mga kamarino, sa maraming cruise ship at merchant vessel, pinapayagan ang pag-inom ng alak. Pero depende ito sa company policy. At tandaan natin mga kamarino, may malaking pagkakaiba ang responsableng pag-inom at sobrang pag-inom. Bago natin pag-usapan ng mga panganib, ano nga ba ang breathalyzer? Ang breathalyzer ay isang device na ginagamit para masukat kung may alcohol sa iyong hininga. Sa madaling salita mga kamarino, malalaman nito kung nakainom ka at kung gaano kataas ang alcohol level sa katawan mo. Karaniwang ginagamit ito ng mga cruise ship at shipping companies para masiguro na ligtas ang lahat ng crew habang nagtatrabaho. Bakit ito ginagawa? Dahil ang barko ay isang lugar na puno ng risk, isang maling desisyon, isang segundo ng pagkakamali o isang crew na hindi malinaw ang pag-iisip dahil sa alak ay pwedeng magdulot ng aksidente, injury, sunog o mas malala pa or pagkawala ng buhay. Kaya maraming kumpanya ang may zero tolerance policy o napakaigpit na alcohol policy. Ngayon, ano ang pwedeng mangyari kapag napasobra ang inom mo? Una, maaari kang malate o hindi makapasok sa duty. Kapag masyado kang nalasing, posibleng hindi ka magising sa oras. Dito sa barko, hindi dahilan ang hangover para hindi pumasok. Kapag hindi ka nakapag-duty dahil sa pag-iinom, maaari kang maharap sa disciplinary action o termination. Pangalawa, maaari kang bumagsak sa random breathalyzer test. Hindi mo kailangang gumawa ng gulo para matest. Minsan random lang ang pagpili ng crew. Kapag lumagpas ang alcohol level mo sa pinapayagang limit ng kumpanya, pwede kang ma-report at ma-terminate kahit tahimik ka lang at wala kang inaaway. Pangatlo, mas mataas ang posibilidad ng away at misconduct. Kapag lasing ang tao, bumababa ang kontrol sa emosyon at desisyon. Ang mga simpleng biroan, pwedeng mauwi sa argumento. Ang argumento ay pwedeng mauwi sa away. At ang away on board ay seryosong paglabag na maaaring magresulta sa agarang pagpapauwi. Pang-apat, masisira ang reputasyon mo. Sa industriya ng pagbabarko, mahalaga ang record. Kapag natanggal ka dahil sa alcohol-related offense, maaaring mahirapan ka makapasok muli sa ibang kumpanya. Ang isang gabi ay pwedeng makaapekto sa mga susunod mong aplikasyon. Isipin mo ito mga kamarino, ilang buwan kang naghintay ng kontrata, ilang medical at requirements ang pinagdaanan mo, ilang taon kang nag-ipon ng experience, tapos mawawala lang dahil sa ilang bote ng alak. Hindi masama ang mag-relax o makisama sa mga kaibigan, pero mas mahalaga pa rin ang kinabukasan mo, ang pamilya mong umaasa sa'yo, at ang karir na matagal mong binuo. Ang pinakamagandang diskarte mga kamarino, kung iinom ka, alamin ang limitasyon mo. Kung may duty ka kinabukasan, mas maging responsable ka. At kung alam mong hindi mo makokontrol ang sarili mo kapag nakainom ka, mas mabuting umiwas ka na lang. Tandaan natin, ang alak ay pansamantang saya lang. Pero ang trabaho mo sa barko, kabuhayan ng pamilya mo yan mga kamarino. Huwag mong isugal ang maraming taon ng sakripisyo mo para sa ilang oras lang na kasayahan. Dahil dito sa barko, minsan hindi aksidente ang sumisira ng karir, kundi ang isang maling desisyon pagkatapos ng isang inuman. Kaya dapat umiiwas tayo sa mga posibleng mangyari kapag nagiinom tayo mga kamarino. Or mas maganda, umiiwas na lang tayo sa alak pag nandito tayo sa barko. Kasi dito, pag lagi tayo nagiinom, pag nasobrahan sa alak, pwede rin tayong magkasakit. At pag nagkasakit tayo, babagsak tayo sa medical, yun, mahihirapan na tayong makapasa at mahihirapan na tayong makasampa. Siyempre, dagdag gastos yun mga kamarino. Kaya ito pa ko lang sa mga sasampa pa lang, mga bago pa lang na nagbabarko. Mag-ingat tayo sa mga pwedeng mangyari. Kung mahilig tayo mag-inom, kung pwede, pag nandito na tayo sa barko, iwasan natin ang sobrang pag-inom ng alak kasi dyan posibleng masira or posibleng mabaliwala or masayang ang pinaghirapan mo ng ilang taon para lang makasampa dito sa barko. So yun lamang, God bless sa ating lahat mga kamarino, ingat tayo palagi.